والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا اسمه يسمون به وهم أبعد الناس من مساجدهم مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء وهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. صدق رسوله الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. Ang unang tanong ay bakit mahalaga po ang madhab? Bakit mahalaga ang madhab? Bakit mahalaga po ang madhab? Ang madhab ay kalima Arabiya, di ba? Ang madhab ay kalima Arabiya. Ang katumbas noon ay parang isang grupo, or sa panahon ngayon tinatawag nila sect or grupo. Taban, ang kalima madhab ay galing yan sa kalima jahada. Ibig sabihin ng jahada ay pagsisikap, no? So kung tawagin natin madhab ay yani isang bagay kung saan yun ang pinagsisikapan mo para makakuha ka ng anumang halimbawa kung sa agama o sa din, para ka makakuha or makapagbigay ng particular na batas sa isang bagay. So ang pagtawag doon ay madhab. So ano ang kahalagaan ng madhab? Unang-una, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Ano ngayon ang pagkaintindi natin sa agama or din? Ano ngayon ang pagkaintindi natin sa din? Anong ibig sabihin ng din? Religion. Diba? Ano kaya kung walang din? Kung walang din, walang relihiyon. So kung walang din, yani yung opposite sa din na yan, ibig sabihin wala. Kung walang din,
na sa isang mujtama o kaya sa mundong ito halimbawa. So, ano ang ma-imagine mo ngayon? Ano ang mangyayari sa dunya, di ba? O sa mundo. Pero masyadong maluwag at malaki, no? At parang mabigat yun, isipin. Ipagpalagay natin ganito. Sa isang country, sa isang lugar, walang pulis. Walang pulis. At wala ding batas. Ibig sabihin halimbawa sa Philippines, walang Malacanang, walang pulis, at walang militar. Ano ngayon, mada tasawartum yan? Ano ngayon ang nasa isipan natin, no? Ano ang nasa isipan natin ngayon mangyayari sa isang lugar kung saan ang lahat ay kanya-kanya? Ha? Ano ngayon? Itong mga babae. Ha? Ano ang ma-picture out mo ngayon? Anong mangyayari kaya sa isang lugar kung saan we have all the rights. Kung ano man ang gusto natin magawa natin. Ha? So there must be disorder in the society, di ba? Magkakaroon yan ng kaguluhan, di ba? Kasi ang gusto niya pupunta sa bangko. Ang gusto naman ng isa, kukunin ang magandang babae na yon. Sabi naman isa, bakit mo ako ang nauna? So ano ngayon mangyayari, no? Okay. Ganon din ang madhab. Yan ang opposite. Kung gaano kahalaga ang isang batas sa isang lugar, o kaya kung gaano kahalaga ang din, ang relihiyon sa mundong ito, ganon din ang madhab. Ganon din ang isang bagay kung saan siya ang magdadala sa iyo sa tamang paraan. Di ba? Okay. Taking for example, itong hadith na binasa natin kanina. Makinig kayo, no? Para makuha natin ang gist, ang importance ng tanong kanina. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sabi niya, sayati zamanun ala ummati. Darating din sa mga umat namin, sa umat ko, o kaya sa sangkatauhan, pagkatapos ko, la yabqa min al-Quran illa rasmahu. Walang maiiwan sa katuruan ng Quran. Nandiyan ang Quran, nandito ang Quran. Pero ang makikita mo lang yung kagandahan ng pagkasulat at pagka-print. Ha? Kung minsan may golden, kung minsan iba-ibang may red pa sa loob, yung Allah may red. Ha? La yabqa min al-Quran illa rasm. Wala nang maiiwan sa Quran except yung kasulatan sa loob. Wala min al-Islam illa ismu. Wala namang maiiwan sa katuruan ng Islam. Wala ng Islam. Maliban na lang kung mayroong pangalan doon. Ang Islam, anong religion mo? Islam. Okay? Ano ka? Muslim po. Anong nanay mo? Haji. Anong tatay mo? Imam. O bakit ka hindi naghijab? O bakit ka ngayon umiinom ng tubig? Kasi umiinom ka ng tubig. O bakit kayo hindi nagdarasal ng 5 times a day? Dahil yung kaibigan ko, pumupunta kami sa isang kasayahan. Diba? Yung kaibigan ko ang
yung source ng ano niya, kaibigan ko. Wala nang masasabi. Kasi ang Quran, ganito. Wala na yon. Nandiyan ang Muslim, nandiyan ang Islam, pero wala nang may natitira, kundi ang pangalan lamang. Diba? Yusammuna bihi, tinatawag niyang sarili niya Muslim, wahum, ang mga tao na yan na nagkiklaim sila ay Muslim, ay abadun nas, sila ng pinakamalayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong ang nagtanong kanina, Safe, bakit may yung kababayan, ibang kababayan ay nakasuot ng ano ba yung sabihin na itim ng, sabi ko, kabaya. Bakit ang iba Muslim sa Ramadan naninigarilyo pa? At yung mga babae iwan ko kung anong binanggit kanina, yung nakikita ang legs. Hindi naman short pan, hindi. May nakita nga ako dito sa Kuwait, yung pagpunta ko noon last year. Pumunta kami sa Kuwait, yung sa city, ano yan? Yung department store dyan. Siguro nga, hindi, kasi hindi particular do. May nakita akong ang taas ng kuwan ng tapos hanggang dito lang ang niya. Tapos yung dito niya, itim talaga, Ayan kung anong tawag noon. Sabi ko, tinanong ko yung kasama, sabi ko, ano yun? Sabi mga, mga social, quality yan. Ganun ba sabi ko ang social? Ayan. So, sabi ko sa kanya, huwag mong gawing basis ang tao. Gawin mo ang katuruan kung ano ang katuruan ng na yan. So, yun. Magkiklaim sila Muslim, wahum abadun nas, sila na ang pinakamalayong tao sa sinasabi nila, minhu. Sa Islam na yan o kaya Muslim na yan. May makikita ang masajid. Masajiduhum amira. Masajiduhum amira. Makita mo ang masjid, ang ganda, Masya Allah. Ang gaganda ng mga masjid. Masjid dito, after mga 100 meters, meron na namang masjid. Kung saan, kung magbaang isa, marinig ng isa. Yun, ang daming masjid. Pero anong sinabi ng Rasulullah? Wahiya karabun min al-huda. Wala kang matatagpuan na katuruan sa loob. Dahil ang isa ay hasud. Ang isa ay naiinggit sa isa. Ang isa naman ay kung ano-ano nang sinasabi. Di ba? So, ano kaya mangyari sa ikaw ay na isa kang isang kakaunti lang kaalaman o bagong yakap sa Islam. Di ba? Bagong yakap sa Islam ngayon lang nalaman mo ang ganong katuruan. So, anong ma-expect natin na mangyari sa kanya? Fuqaha'u dhalika zaman, yung mga marunong sa panahon na yan, sabi ng Rasulullah, ay sila ang pinakamasamang tao sa ibabaw ng lupa. Dahil marami silang sinasabi na hindi magkatugma sa Quran. At doon din sa kanila nangyayari o nanggagaling ang mga fitna o mga kasamaan kung saan sabi ng Rasulullah, la yu'adhibu Allahu al-khalqa, hindi paparusahan ng Allah ang kanyang nilalang illa bidunubil ulama, kung hindi dahil sa kasalanan na ginagawa ng mga nakakaalam. Yani, ang ulama dapat sila ang mag-guide sa mga tao. Kung mayroong mga ikhtilaf, yung ikhtilaf na yun, huwag palakihin. Isolve ka agad dahil Muslim pareho, di ba? Ayun. So, sa ganong situation, nakita niyo, ganong situation, walang din
walang madhab, wala kang sinasamahan. Wala kang sinasamahan. So, ano ngayon ang mangyari? Sa ganung hadith na pinalabas ng Rasulullah na sa zaman na ito, no? Sa zaman na ito, pagkatapos ng Rasulullah, darating ang situation wherein wala nang matitirang matinong tao. Makikita mo matitino, pero sa likuran ay masama. So, ikaw na isa kang bagong yakap, wala kang sinasamahang wala kang sinasamahang ulama or isang madhab. So, siyempre, malilito tayo. Ang kalalabasan noon ay wala ka nang gagawin, kundi ang madidiscourage ka. So, magiging makasalanan ka dahil sa ginagawa ng mga may kaalaman. So, na hindi tama. So, ngayon, ano kaya ang kahalagaan ng madhab? Ano ang kahalagaan ng madhab? Ang madhab, kung saan ay siya ang baling isang barko na magdadala, pero yung madhab na yan dapat magkatugma sa teachings ng Quran. Ang madhab na yan parang isang daan kung saan ang mangunguna sa kanila yung qualified mujtahid. Yung qualified mujtahid sa panahon kung saan wala pa nag-reappear ang yung imam zaman. Yung imam na adil o kaya imam na nandoon sa kanyang katarungan. Makatarungan at matakutin sa Diyos at totoong sila ay yung real guide ng Islam after Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. So, ang madhab na yan, isang way, isa siyang daan, kung saan ang nagmamaniho diyan, ay isang mujtahid jami' lish-shara'i'. Yani yung isang marunong sa Islam, nandoon sa kanya ang mga requirements, kagaya ng sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na sabi ng Rasulullah, sabi niya, kasi bilang Muslim, kinakailangan kung halimbawa bagong yakap ka man o kaya matagal ka ng Muslim at wala ka pang kaalaman, ang guidance ng Allah subhanahu wa ta'ala ay fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Magtanong ka sa mga taong nakakaalam, yung tunay na alim o kaya tunay na nakakaalam ng Islam. Yung alim ang nakakaalam sa Islam, ang requirements na is ganito. Ang alim, dapat siya ang nangunguna sa takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Rasulullah, al-ulama warathatul anbiya. Ang alim ay sila ang inheritors ng ilmu ng Rasulullah. Sila ang kapalit ng Rasulullah. Sila ang kahalili ng Rasulullah. So, ang alim na yan, sabi ng Quran, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Katotohanan, ang tunay na natatakot sa Diyos, yung mga taong ulama, yung tunay na nagkakaalam ng katuruan ng Islam. Ibig sabihin ng may kaalaman pero wala siyang takot, nanggagaling sa kanyang kasamaan, ibig sabihin hindi siya dapat sundin at hindi siya dapat pagkatiwalaan, baka yung tinuturo niya ay sinungaling o kaya hindi totoo, di ba?
So, kaya nga, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, galing sa yung pagbaba ng ayat, sabi niya, Jabir an Abi Ja'far, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, isang sahabat, isang companion ng Rasulullah, at ang nagriwayat ay Abi Ja'far, yani Muhammad Bakir, yung panglimang imam ng Ahlul Bayt, apo ng Rasulullah, inapo ng Rasulullah. Sabi niya, lama nazalat hadhihi al-ayat, sa panahon na bumaba itong ayat, yawma nad'u kulla unasin bi imamihim, sa araw na kung saan tatawagin namin lahat, iipunin namin lahat ang mga manusya, ang mga sangkatauhan, kasama ang kanilang mga imam. Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim, kasama ang kanilang mga imam. Suratul Isra 71, Suratul Isra, Bani Israel, yani verse 71. Nagtanong ang mga sahabat, sabi niya, Ya Rasulullah, sabi ng mga sahabat niya, sabi niya, hindi ba sabi niya, alasta imamun nas ajmain? Alasta imamun nas ajmain? Sabi ng mga sahabat, hindi ba ikaw, Ya Rasulullah, ang imam ng mga sangkatauhan lahat? Hindi ba ikaw ang imam namin? Sabi ng Rasulullah, faqala Rasulullah, ana Rasulullah, ako ay sugo ng Allah, misaya ng Allah, ilan nasi ajmain, pinadala ko ng Allah bilang Rasul, sugo, sa lahat ng sangkatauhan. Walakin sayakuna min ba'di a'immata 'ala nasi min Allah. Magkakaroon pagkatapos ko, sabi ng Rasulullah, pagkatapos ko, magkakaroon sa mga sangkatauhan ang mga imam. Magkakaroon ng mga imam. Yung mga imam na yan sila ay nanggagaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang imam na yan, sino? Hindi pinabayan ng Rasulullah. Sabi niya, kung sino-sino na lang ang imam na pwede niyong sundin. Wala, hindi sinabi ng Rasulullah ganun. Pero ano ang sinabi ng Rasulullah? Particular o kaya exclusive ang binanggit niya mga pangalan upang sa ganun ay hindi tayo malilihis sa landas at hindi maluloko kung sino-sino ang pwedeng samahan natin o sundin natin ang kanyang katuruan. Sabi ng Rasulullah, sayakunu min ba'di, magkakaroon ng pagkatapos ko mga imam, hindi imam isa lang, mga imam ala nas, doon sa sangkatauhan, min Allah, galing yan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sino sila? Min ahli baiti, galing sa loob ng aking bahay, galing sa mga inapo ko. Yakumuna pinnas fayukadzibun, sila ang mamamahala at magga-guide sa mga manusya, magiging patnubay ng mga manusya ng mga sangkatauhan, pero fayukadzibun, hindi sila papaniwalaan ng mga tao. Aapihin sila ng mga tao, wa yadlimuhum a'immatal kufri. Aapihin sila at hindi sila anuhin na mga imam galing sa kuffar, galing sa mga imam na hindi sumasampalataya sa Diyos. Ibig sabihin doon, how much yung ginawa ng Rasulullah, gusto niya maging patnubay ng mga tao after him, magiging matuwid ang landas at walang malilihis sa landas ng Islam, pero payukadibuhum, papasinungalingan ng mga tao at hindi papaniwalaan. Ang mano pa, payadlimuhum a'immatal kufri, at aapin pa sila ng mga imam na nagtagadala ng yung katuruan na wala sa Quran.
wad-dalal, at lilipulin ang kanilang karapatan bilang imam ng mga taong malalakas sa society. Wa asya'uhum, at itong mga imam na yan, itong mga imam na aapi sa mga Ahlul Bayt, meron din silang mga kasamahan, meron din silang mga grupo. Wa asya'uhum, at ang mga grupo nila, lilipulin nila, aapihin nila ang Ahlul Bayt ko, sabi ng Rasulullah. Paman walahum, kung sino man sa inyo ang walahum, susunod sa yapak nila at makikinig sa Ahlul Bayt ko, wattaba'uhum, wasaddakahum, at maniniwala sa kanila, fahuwa ma'i, fahuwa minni, wasaddakahum, fahuwa ma'i, wasayalqani, sabi niya, kasama ko sila, fahuwa minni wa ma'i, kasama ko sila at galing yan sila sa umat ko. Sila ang tunay na Muslim, galing sa umat ng Rasulullah, galing sa grupo ng Rasulullah, at wa ma'i, kasamahan ng Rasulullah. Wa sayalqani, at anong tawag doon? At makikita din ang Rasulullah sa kabilang buhay. Ala wa man zalamahum wa kadzabahum, katotohanan, kung sino man ang umapi sa kanila at hindi maniniwala sa Ahlul Bayt, falaysa minni wala ma'i, hindi ko sila umat, hindi sila Muslim, wa ana minhu bari'un, wala na akong pakialam sa kanila. You see? So Basairud Darajat, sa kitab Basairud Darajat, makikita natin. So iyon ang sinabi ng Rasulullah. Sabi niya, para hindi kayo mawawala sa landas, tunay na landas ng Islam, sasabihin ko ngayon, dahil mangyayari magkakaroon sa zaman, sa time natin ito, na ang maraming lalabas na marurunong pero wala sa kanilang katotohanan ng katuruan ng Islam. So, at sinabi pa ng Rasulullah, sino sila? Yan ang mga inapo ko, at sila ang sinabi ng Allah, wa ja'alna minhum aimatan yahduna bi amrina. Sila ang inasign ng Allah subhanahu wa ta'ala, galing sa Diyos, na sila ang magiging personal, permanent guide ng mga tao in every generation. Sa every generation, meron silang guide at galing sa Ahlul Bayt. Yan din ang dahilan kung bakit hindi namatay at itinago sa paningin ng mga tao ang Imamul Zaman, ang third Imam. So dahil doon, kung na-picture out niyo ang na yon, kung ngayon napansin ninyo, yun ang kahalagaan ng madhab. Okay, anong connection sa madhab? Ang daan ng Ahlul Bayt, ng mga imam, ang daan ng mga propeta, kinontinue ng mga imam, ang daan na yun para hindi walang malilis at walang magsobra at walang mawawala sa katuruan ng Islam. Ngayon, walang propeta, wala din ng imam. Ano ang problema natin? Ano ang kahalagaan ng madhab? Ano ka? Madhab ka ng Shafi'i? Madhab ka ng Hanafi? Madhab ka ng Hanbali? Madhab ka ng Maliki? Di ba? Ano ang kahalagaan doon? Itong apat na madhab nangyari o kaya it emerged, nag-evolve ito, lumabas, nagkaroon sila, it was just right after 200 years pagkamatay ng Rasulullah. Ito lumago at naging lumabas ang mga madahib ng Islam. Ang mission doon, dahil yun sa mga ulama na nagsikap sila, alamin talaga ang batas ng Diyos. Kung saan, para magkakaroon, matimbang nila sa pangyayari sa situation na yan. Pero, ang mga tao na yun, hindi man binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi din binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawala sila, hindi sila imam, at hindi din sila, wala din silang binanggit. Kung sila ay kasama sa ulama, yes. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Ang tunay na dapat isanggunin natin ang problema natin sa kanila. Yung mga ulama,
makikita natin ang tunay na katuruan ng Diyos. At yun makikita natin sa mga mustahidin, sa mga ayatullah, yung mga palatandaan ng Diyos, yung mga mustahidin Jami'ul Shara'it, kagaya ngayon sa madhab ng Shia o kaya madhab ng Ahlul Bayt, kung saan walang isa man, ni isa man sa kanila nagkalihis, walang isa man sa kanila na ikhtilaf sa asli shar'i, sa source ng ahkam o kaya batas ng Islam, wala. Continue ang kanilang obligasyon since from the time of Prophet Muhammad up to Imam Ali alayhi salam, pagkatapos noon up to toward Imam na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ahzab. Sa Suratul Ahzab, verse 33. So wala naman sila, wala din ang Imam Zaman. Saan natin isasangguni ang ating mga problema? Di ba? So, sabi niya, kung sino man ang mayroong 12 condition kung saan pwede nating sundin ang ulama na yan. Isa ay dapat lalaki. Pangalawa, legitimate by birth. Yani ipinanganak siya Muslim at saka ipinanganak siya tunay na Muslim ang kanyang parents at legally married ang kanilang parents. Legitimate. Dapat lalaki at dapat itnaasari followers sila ng Ahlul Bayt, at dapat adil sila makatarungan. Anong ibig sabihin ng makatarungan? Yani lahat ng kagustuhan ng Islam, lahat ng wajibat ay ginagawa nila, lahat naman ng muharramat ay nilalayuan nila. O saan tayo makakita noon? Marami din. Dito sa madhab ng Ahlul Bayt o madhab ng Shia, hindi basta-basta magiging mustahid ka kung hindi ka dumaan sa maraming pagsubok at hindi ka talaga hindi mo makakayang maglabas, mag-istinbat ng hukm syar'i, yung batas ng Islam. So, meron ba tayong dalil o kaya source na magsasabi na dapat sasama tayo sa madhab? Marami. Unang-una, sinabi ng Imam Zaman, 12 Imam. Sa panahon ng kanyang yung ghaiba, wala pa siya sa atin. Hindi natin makikita dahil din sa atin ang dahilan. Sabi niya, wa ammal hawadith al-waqi'ah. Yung mga pangyayari na mangyayari sa ating society. Yung mga pangyayari na bago, wala siya, wala din ang mga propeta. Anong gagawin natin? Farji'u ila ruwati ahadithina. Pumunta kayo doon at isanggunin niyo ang mga problema na yan sa mga nagbibigay ng hadis namin. Yani yung mga mustahidin. Fa innahum hujjatullah alaikum. Fa innahum hujjati alaikum. Itong mga mustahid na yan ay sila ang tanda o kaya sign namin o kaya representative namin doon sa inyo. At wa ana hujjatullah alaihim. Ako naman, sabi ng Imam Zaman, ang hujjat, ang sign ng Allah, ako naman ang responsible sa mga mustahid na yan kung totoo ang ginawa nila o hindi. So, sinasabi sa atin, ang mustahid, ang madhab, yung followers ng madhab na yan, sila ang sa Shia, what I mean sa Shia, ang pinaka-peaceful mga tao, yung mga taong sumasama o sumusunod sa Ahlul Bayt o kaya sa madhab ng mga Ahlul Bayt, kung saan tawagin natin mga Shia. Bakit? Walang gagawa ng kahit anong, especially kung halimbawa when it comes to mga involvement ng pagpatay, halimbawa papatay ka ng isang tao, hindi ka pwedeng mag-decide ng sarili mo, kundi isasangkunin mo muna, i-repel mo muna yan sa mustahid mo. Kung sino ang mustahid mo, kung papayag siya, yun, kung hindi, wala kang magagawa. Yani, ibig sabihin doon, lahat ng ating kagagawan sa society, pansarili man,
o kaya mga social obligation, dapat doon natin susundin, isasangguni sa mustahid na sinasamahan natin. So, ang kahalagaan ng Islam, kagaya rin ng kahalagaan ng madhab, ay gaya rin ng kahalagaan ng Islam, kung ng din, ng relihiyon. Kung walang din, wala ang sangkatauhan. Kung walang madhab, ikhtilaf ang mga tao. Kung ikhtilaf ang mga tao, gagawa sila ng sarili nilang kagustuhan. Gaya ng nangyari ngayon. It is only the followers of Ahlul Bayt na wala silang ginagawang na masama. Meron man, pero hindi natin masasabi na gaya ng nangyari ngayon sa dunya. Wala silang leader at saka wala silang tinitingala o kaya tinitingnan kung saan magiging model nila sa kanilang buhay. Iyon ang kahalagaan ng madhab. Yung tanong, sabi niya Ustad Shaykh, sabi niya, ano po ang ibig sabihin ng al-mumtahana? Ito ay tinanong ko kahapon kung ano ang ibig sabihin sa inyo. Kung ano ba ang gusto ninyo. Yung niloloob o kaya kung ano ang mapapala natin sa kababasa ng sura na yan. Kung ganon, ang in-explain ko ngayon ay ganito. Hindi na ako nag-explain kaya ng sinabi ko noon, pero ang inano ko, yung benefits o kaya makukuha natin, mapapala natin kung halimbawa basahin natin ang sura, al-mumtahina, at saka itong pangalawa, ano ang al-haqqa. Ano ang al-haqqa? Itong sura mumtahina, ang ibig sabihin nun ay ang babae na susuriin. Imtihan, galing sa imtihan yun. Yung mga babaeng dumaranas ng pagsubok. Pagsubok, trials. So, babanggitin ang pinag-usapan dito sa Suratul Mumtahina. Pero, ang Suratul Mumtahina ay isang sura na kung saan magiging gabay natin dito sa mundo. Tingnan mo, no? Una itong al-haqqa. Itong al-haqqa, no? Ang ibig sabihin ng al-haqqa, ang tiyak na kaganapan. Ang tiyak na kaganapan. Ang makikita natin dito, sabi niya, kung sino man ang babasa ng Suratul Haqqa, unahin natin ito, no? Sino man ang magbabasa ng Suratul Haqqa, ang kanyang paniniwala, belief, ang kanyang paniniwala at ang kanyang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagmamahal sa propeta at Imam Ali ay magiging lumalakas ang kanyang pagmamahal sa Allah, sa propeta at ang kanya sa Imam Ali alayhi salam. At sabi niya, hanggat halimbawa kung darating sa kanyang azan, kung halimbawa mamatay siya, sabi ng Rasulullah ay hindi siya mahihirapan sa panahon ng kamatayan at magiging intercession. Ano intercession? Tagapamagitan, no? Tagapamagitan ang Rasulullah at saka Imam Ali. Yani, yung pagmamahal niya sa Allah ay magiging dahilan na hindi siya mahirapan sa kamatayan. 1.
At ang pagmamahal niya sa Rasulullah at Imam Ali ay di mo nalalakas, at iyon ay magiging mamamagitan sa kanya sa kabilang buhay. Isa yon. Pangalawa, ang pagbabasa ng Suratul Haqqah, ay sabi niya, kung isusulat natin yun sa mga pregnant woman, yung mga babae na buntis, no? Sabi niya, kung isusulat natin sa sa papel at gagawing anong tawag doon? Kwintas, no? Gagawing kwintas at ikakabit sa mga pregnant woman. Yung bata na sa kanyang sinapupunan ay magiging safe at sound. Magiging safe ang bata doon sa sinapupunan sa womb. Isa yun. Pangatlo, sabi niya kung isusulat yun at isusulat sa papel at lalagyan mo ng tubig at ipainom sa bata, ipainom sa bata ang tubig na yun na nandoon ang isinulat mong Suratul Haqqah. Sabi niya, magiging matalino ang bata, zakiyun, at yung walang dadaan sa kanya na makukuha niya kaagad. Makukuha niya kaagad, at ang sabi niya, ang kanyang puso ay maluwalhati at magiging masunurin siya sa Quran. Yun ang kahalagaan ng Suratul Haqqah. Ang Suratul Taghabun, meron ding nagtanong. Ang Surat Taghabun, ano ang kahalagaan ng Suratul Taghabun? Ang Taghabun, ibig sabihin ng Taghabun ay ang pagkalugi at pagkinabang sa isa't isa. Ang ibig sabihin ng At-Taghabun. So ano ang makukuha natin doon? Sabi niya, kung sino man ang magbasa ng sura na ito, ng chapter na ito, sa panahon na darating ang sangkatauhan doon sa paghisab, yung araw ng reckoning, no? Sa araw na kung saan titimbangin ang lahat ng ating nagawa, masama man at saka mabuti. Sabi niya, darating itong Suratul Taghabun at mamamagitan sa iyo hanggat dadalhin ka sa paraiso. Suratul Taghabun, isa yon. Yani yung Surah Taghabun na binasa mo, darating sa Day of Reckoning, Yawmul Hisab, at dadalhin ka doon sa paraiso hanggat makapasok ka sa surga. Ang pangalawa, ang pagbabasa ng Suratul Taghabun, before na matutulog ka, no? Before tayo matutulog, tingnan din ito, no? Especially mga babae na malilinis ang puso, no? Inshallah. Kung gusto ninyong makita ang Imamul Zaman, ang 12 Imams, sabi niya, basahin ninyo ang Suratul Taghabun before kayo matutulog. Yung pagkatapos na matulog ka na, may udok ka at basahin mo, matulog ka. Sabi niya, makikita mo katotohanan. Yani, makikita mo ang Imamul Zaman, inshallah subhanahu wa ta'ala. Before na, makikita natin ang Imamul Zaman. Okay. At hindi lang yun, sabi niya, after our death, after na mamatay tayo, no, magiging neighborhood tayo ng Prophet Muhammad. Magiging, magiging kapitbahay. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Suratul Taghabun. Before matulog, basahin,
nakaudo at patulog ka. Inshallah, kung regularly magawa natin yon, you will be in the company, you will be in the, para kang ano, para nandoon ka lang sa kabila. Ha? Inshallah. Magkapit-bahay kayo ng prophet, inshallah. At sabi niya, yung nagbabasa ng ganito ay safe ka sa ano? Safe ka sa accidental death. Accidental death, yung mabangga man or matapilo, ha? Tapos ano? Accidental death. Lahat ng different kinds of accidental death ay you are free, inshallah. At halimbawa, meron kang kagustuhan, kung gusto mong kukunin sa government or sa mga masusungit na authority, no? Kinakatakutan. Before ka pumunta doon, mag-ayal ka, mag-udo ka, at basahin mo itong surat At-Tagabun. Sabi niya, kung sino man ang magbabasa ng surat At-Tagabun, before magpunta doon sa yung authority na masungit, sabi niya, makukuha niya ang gusto niya at he will be safe from that, yung masungit na tao. Kung meron tayong kagustuhan na puntahan, halimbawa, at kinakatakutan puno, so yun, basahin mo ang surat At-Tagabun at of course, dagdagan mo na rin ng yung salawat kung nandoon ka na sa kanya. Na-tried ko na yan, nangyari na rin yan sa akin, alhamdulillah. Alhamdulillah, nangyari yan sa akin. Ano po ba ang Suratul Muzammil? Ang Suratul Muzammil, ito ang kabutihan na may dudulot ng Suratul Muzammil. Ang Suratul Muzammil ay siya ang nababalutan ng kasuotan. Yan yung nababalutan ng kasuotan, Muzammil. So, ano ang makukuha natin sa pagbabasa ng Suratul Muzammil? Kung basahin natin ang Suratul Muzammil after Salatul Isha, or late in the night, yung halimbawa 10 o'clock, yung mga nagtatrabaho hanggang 9 o'clock, pagkatapos noon magulog kayo, basahin ang Suratul Muzammil. Sabi niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mag-assign sa iyo ng guard. Anong guard? Ano ibig sabihin ng guard? Merong kang bantay sa loob ng 24 hours. Wala kang problemahin at meron kang bantay. At itong sura na ito ay it purifies our life. Ibig sabihin nun, masisave ka sa at magiging malinis ang iyong kabuhayan. Yani, walang darating sa iyo na masama na hindi mo ginugusto. No? At sabi niya, kung mamatay tayo, darating ang malakal maut. May malakal maut. Hindi ka kukunin kaya ng pagkuha para kang hinulog sa eroplano sa baba. Kung paano ang pangangamba mo, ganun yun. So, yung mga nagbabasa ng Suratul Muzammil, at the time of death, yung malakal maut ay maano talaga sa kanila. May respeto at magandang pagkuha ng yung buhay, ating buhay. At saka yung reward, ang gantimpala sa nagbabasa ng Suratul Muzammil ay kagaya ng kung gaano karami ang jin sa mundong ito, no? At gaano karami ang syaitan, evil. Gaano karami ng devil at saka syaitan, jin. Kung gaano sila karami, ang ibibigay sa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay more than that. So, siguro ilang billion ang jin at saka syaitan dito sa mundong ito. At ang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa nagbabasa ng Suratul Muzammil
ay higit pa doon sa karamihan. When it comes to reward. At sabi ng Rasulullah, yung mga nagbabasa ng ganito, ay kung gusto nilang mawawala sa kanilang kahirapan, poverty, yung kahirapan, mawawala sa kanila, at saka ang lahat ng worries nila sa life, sa kanilang buhay, yung kinakatakutan nila sa kanilang buhay, at saka sa Day of Judgment ay wala silang problemahin, dapat palagi nilang basahin ang Suratul Mujammil. At magiging dahilan din na makikita nila ang Prophet Muhammad sa kanilang dreams before sila mamatay, insyaAllah. So, yun ang kahalagaan ng Suratul Mujammil. Ang Suratul Saf, ito ang last, insyaAllah. Wala nang time. Ang Suratul Saf, sabi ng Rasulullah at mga imam, yung nagbabasa ng Suratul Saf sa kanilang obligatory prayer, pero hindi natin ma-memorize. Pero kung kudigo, basahin natin ang nakakudigo, pwede. Memorize natin siguro. Gamitin natin sa pagbabasa ng pang-araw-araw na prayer, pagdarasal, at sunnah, yung recommended prayer. Sabi niya, ang kasamahan niya, sino? Sino ang kasamahan niya? Ang magiging kasamahan niya yung mga malaikat, mga angels, at saka mga propeta. Mga propeta at mga angels ang kasama niya sa Day of Judgment. Dito sa dunya, he will be protected, of course. Ang pangalawa, ang nagbabasa ng Suratul Saf ay yung Prophet Isa, Jesus Christ, ay maghihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya, at sa lahat ng pagkakataon ay nakabantay at saka may naka-assign sa kanya na mga angels mag-protect sa kanya sa kamatayan na hindi niya gugustuhin. So, at saka ang kasama na sa Day of Judgment ay ang Prophet Isa alayhi salam. Ang nagbabasa ng Suratul Saf, safe din siya sa it would remain, magiging safe siya sa yung mga nagnanakaw, mga akyat bahay doon sa atin. Thieves at saka yung mga kutta o turok. Yung mga, yung sa daan na dumarating? Kidnappers. Kidnappers. Safe tayo sa kidnappers at saka yung umaakyat sa bahay ng gabi. So, basahin lang natin ang Suratul Saf. Konti lang yun. Siguro mga 11 lang siguro. Or, maliit lang siya. At sa times ng journey natin sa paglakbay, hanggat makabalik tayo, we are safe from any troubles, inshallah subhanahu wa ta'ala. So, hanggang doon lang ang natin. At least, nasagot natin ang karamihan. Ang naiwan na naman ay ito, ano po ang istorya ng Idol Gadir? Bakit po malaga sa Shia ang Al-Gadir? Malaga. Anong malaga? Dito sa madhab, bakit mahala? Mahala po ang madhab. Mahala. Ano ba itong mahala? Masya Allah. Kaya nga, siguro yung hindi nagsalamin yung nagsulat.